Magandang araw, Mala Tyson na lakas ni Casimero, katapat nga ba si Tank Davis? Bakit gustong gusto ito ng mga Mexican boxing fans? Sa mundo ng professional na pambubugbog, walang mas masarap panoorin kaysa sa dalawang knockout artist na walang takot makipagpalitan ng bomba sa gitna ng ring. Ito ang dahilan kung bakit kahit magkaiba ng timbang, hindi maiwasang pag-usapan ng mga boxing fans, lalo na ng mga Mexican fight fans, ang pangarap na tapatan sa pagitan ni na General Cuadro Alas Casimero at Gervonta Tank Davis. Ang mala Mike Tyson na lakas ni Casimero, hindi na bago sa mga tagahanga na ihambing si Casimero sa legend na si Mike Tyson matapos niyang paitimin ang mata at patulugin ang ilang kilalang Mexican fighters katulad ni Luis Neri. Mas lalong tumatak sa alaala ng mga fans ang kanyang pamatay na lakas. Short range power tulad ni Tyson, nakakawala si Casimero ng nakakatakot na power punches kahit sa sobrang lapit na distansya. Unpredictable angles, ang kanyang mga wild hooks at uppercuts ay nanggagaling sa mga anggulong mahirap sanggahin o prediksyonan. Bakit swak sa panlasa ng Mexican fans ang Tank versus Casimero? Known for their love of guerra, war style, hindi interesado mga Mexican fans sa mga boxer na puro takbo at taktika lang. Gusto nila ng totoong bakbakan, pure entertainment, parehong may kayabangan sa ring, magaling magmentalan bago ang laban, at gustong-gusto ang makipagsabayan sa brawl. One punch danger, kayang tapusin ni Tank Davis ang laban gamit ang kanyang maalamat na left counter, habang si Casimero naman ay kayang magpabagsak anumang oras kapag kumonekta ang kanyang pamatay na kanan o kaliwa. Ang reality check, pangarap versus timbang. Bagamat nakakagigil at napakagandang panoorin ang laban na ito, may malaking pader na nakatayo sa pagitan nilang dalawa, ang weight division. Casimero lumalaban sa super bantamweight 122 pounds at featherweight 126 pounds. Si Tank Davis hari naman ng lightweight 135 pounds at super lightweight 140 pounds. Ang 10 hanggang 15 pounds na agwat ay napakalaking bentahe sa boxing. Ngunit sa mata ng mga fans na naghahanap ng pure adrenaline, mananatili itong isa sa pinakamasarap na fantasy fights sa kasalukuyang henerasyon. Ano sa tingin nyo kung sakaling magkasundo sa timbang at magkarap sa ring? Kakayanin kaya ng Mala Tyson na lakas ni Casimero ang matalas na counter-punching ni Tank Davis? I-komento ang inyong pananaw. Magandang araw. Pag-uusapan natin ngayon update sa pinakamainit na pinag-uusapan ngayon na si General Casimero. Ayon kay Casimero, hindi na daw lalabas ng bahay si Inoue matapos ang kanyang kahangahangang panalo kung saan pinatulog niya si Luis Neri. Muling nagpakawala ng maanghang na salita si General Cuadro Alas Casimero laban sa kanyang matagal ng karibal na si Naoya Monster Inoue. Ayon sa mga kumakalat na post at ulat sa boxing community, tahasang sinabi ni Casimero na sa ginawa ko kay Neri, mas lalong matatakot si Inoue, hindi na yon lalabas ng bahay. Ginamit ni Casimero ang kanyang naging performance laban kay Neri upang patunayan na nananatili ang kanyang bagsik at lakas. Sa kanyang tingin, ang impresibong knockout victory na ito ay sapat na upang takutin ang Japanese undisputed champion. Kilala si Cuadro Alas sa paggamit ng trash talk upang kaladkarin ang mga kalaban sa ring o kaya naman ay makuha ang atensyon ng media at mga fans. Ang hirit na hindi nalalabas ng bahay ay hirit niya upang palabasin na iniiwasan siya ng kampo ni Inoue. Dahil umakyat na ng timbang si Casimero, featherweight, tila hinahamon niya si Inoue na sumunod sa mas mataas na division kung talagang handa na itong harapin siya. Bagamat sinabi kamakailan ni Casimero na mas interesado siya sa mga kampyonato at sinturon, belts, kaysa kay Inoue mismo, hindi pa rin niya napigilang mag-iwan ng maanghang na patutsada tuwing nababanggit ang pangalan ng monster ng Japan. Kung itong top Mexican contender na si David El Rey Picasso ay mainit ang dugo kay General Casimero, galit na galit o na-trigger siya sa naging resulta ng laban at sa inasal ni Casimero. Pagkatapos kasing makita ni Picasso ang brutal na 4th round knockout ni Casimero kay Luis Neri,
Neri ay nabastusan siya sa pag-taunt at trash talk ni Casimero. Para kay Picasso, masyadong mayabang at bastos ang ipinakita ni Cuadralas sa loob ng ring. Kilala ang mga Mexican fighters na sineseryoso ang dangal sa boxing. Ang makitang ginagawang katatawanan, inaasar at 5 beses na pinabagsak ni Casimero ang kalahi niyang si Neri ay tiningnan ni Picasso bilang isang malaking kawalan ng respeto sa kanilang lahi. Pero kung ito nga si David Picasso ay galit na galit kay Casimero, taliwas naman sa maraming kababayan niya na hangang-hanga naman kay Casimero. Dahil matindi talagang ugong ngayon sa boxing community, lalo na mula sa mga Mexican boxing fans na nakasubaybay sa katatapos lang na laban. Matapos pabagsakin ni Casimero si Luis Neri via 4th round knockout nitong Hunyo 6, 2026, marami talagang banyaga at Mexican fans ang napanganga at nagkumpara sa kanya kay Iron Mike Tyson. Kilala si Mike Tyson sa pagwawakas ng laban sa unang round pa lang gamit ang pambirang bagsik. Sa laban kay Neri, unang 30 segundo pa lang ng round 1, pinatumba na agad ni Casimero si Neri gamit ang isang pamatay na left hook. 3 beses pinadapa ni Casimero si Neri sa unang round pa lang na nagpapaalala sa mga fans sa mga klasikong pananalasa ni Tyson noong dekada 80. Si Luis Neri ay kilalang matibay na Mexican warrior. Siya nga ang nakapagpabagsak kay Naoya Inoue noong 2024. Kaya para sa mga Mexican fans, ang makitang 5 beses na knockdown, naluhuran at dapaan ni Neri ang lona bago itigil ang laban sa round 4 ay patunay na ang lakas ni Casimero ay hindi pangkaraniwan sa timbang na yun. Ang bawat lapat ng suntok ni Cuadralas ay may intent to destroy. Hindi lang lakas ang kinumpara ng mga fans kundi ang intimidation factor. Habang nakikipagpalitan ng mukhaan, nagkaroon pa nga ng knockdown si Neri laban kay Casimero sa wild na round 2. Hindi umatras si Casimero. Ang pagiging agresibo, pag-abante habang bumubugbog at ang pagkauhaw sa knockout ang dahilan kung bakit tinawag siyang Mala Tyson ng ilang analyst at fans sa X, Twitter at YouTube. Malaki ang respeto ng mga Mexican sa mga boksingerong may killer instinct at may pusong palaban. Kahit kalahin nila si Neri, marami ang humanga kay Casimero dahil ipinakita niya ang tunay na kahulugan ng Mexican style boxing. Walang takot na makipagsabayan at may pamatay na power. Dahil sa malabomba niyang panalo kay Neri, lalong naging maingay ang hamon ni Casimero para sa monster ng Japan. Sa tingin mo, matapos ang nakakatakot ng performance na ito ni Cuadralas, may rason na ba para matakot sa kanya si Naoya Inoue? Magandang araw. Pag-uusapan natin Mexican style perfect para kay Casimero. Sa dalawang Mexican na mga bago lang na nakalaban ni Casimero na sina Saul Sanchez at Luis Neri, na ang estilo ng mga Mexican na pakikipagsabayan ang gustong gusto niya. At nakita nga natin ito nang nakalaban ni Casimero si Sanchez, kung saan pinatunayan ni Casimero ang kanyang bagsik sa mga Meksikano dahil pinatumba niya at tinapos niya si Saul Sanchez sa loob lamang ng isang round via TKO. Maski pa nga overweight sa Casimero sa laban na ito dahil nag-overweight siya ng mahigit 1 libra, kaya nagkaroon ng mga kondisyon para matuloy ang laban. Nagkaroon ng rehydration limit para kay Casimero. Nilimitahan siya na hindi pwedeng lumampas sa 128 pounds sa mismong araw ng laban. Pinagsuot din sa Casimero ng mas makakapal na guantes, thicker gloves bilang proteksyon para kay Sanchez at parusa sa kanyang pagiging overweight. Pero kahit nagkaroon ng ganitong limitasyon at issue sa timbang, pinatunayan pa rin ni Casimero ang kanyang bagsik kung saan dinomina niya si Saul Sanchez at tinapos sa first round. At nito lamang nakaraang linggo ay pinatunayan na naman ni Casimero na ang kanyang estilo sa pakikipagdigma ay bagay na bagay talaga para sa mga Meksikano. Sa laban niya kay Mexican Luis Neri, kung saan nasa tamang timbang si Cuadralas, habang si Neri naman ang overweight. Bilang parusa ay pinatawan din ito ng rehydration limit tulad ng nangyari kay Casimero kontra Sanchez. Pagdating sa laban, tulad ng ginawa ni Sanchez ay nakipagsabayan din si Neri kay Casimero, kaya dahil dyan ay pinagbayaran nito ang kanyang kapangasan. 6 na beses bumagsak hanggang ma-knockout sa 4th round. Kaya makikita sa mga laban na ito na gustong gusto ni Casimero mga kalaban na nakikipagsabayan sa kanya. Bagay na bagay ang estilo ni General Cuadralas Casimero laban sa mga boksingerong Meksikano. May kakaibang diskarte kasi sa Casimero, kaya ang traditional na Mexican style na kalaban ay palaging nagbibigay ng maaksyon at kapanapanabik na laban. Pero dahil sa lakas ni Casimero at sa kanyang malamay weather na husay sa depensa, kaya hindi nakakatama ang mga Meksikano sa kanya, katulad ni Luis Neri, kung saan ipinakita din ni Casimero ang kanyang husay sa pagtiming kung kailan siya babanat ng gusto.
Narito ang ilang dahilan kung bakit swak ang estilo ni Casimero kontra sa mga boksingero mula sa Mexico. Power at one-punch knockout power. Kilala ang mga Meksikano sa pagkakaroon ng matibay na panga, granite chins, at hilig sa pakikipagsabayan sa gitna ng ring. Dito pumapasok ang bentahe ni Casimero. Mayroon siyang lehitimong lakas sa magkabilang kamay na kayang magpatumba ng kalaban sa isang patama lang. Kung makikipagsabayan ng Meksikano, pabor ito kay Casimero dahil dito lumalabas ang bagsik ng kanyang mga patama. Kakaibang anggulo at pagiging unorthodox. Hindi basta-basta sumusunod si Casimero sa traditional na textbook boxing. Mahilig siyang magpakawala ng mga malalawak na overhand rights at mga suntok mula sa mga kakaibang anggulo na mahirap basahin. Ang mga boksingerong Meksikano ay madalas na sanay sa tuwid, agresibo at pasulong na atake, orthodox pressure fighting. Kaya madalas silang masorpresa sa mailap at mabilis na pasok-labas ni Casimero. Pangatlong dahilan, walang takot at matapang na mentalidad. Ang mga Meksikano ay kilala sa kanilang macho at walang atrasang mentalidad sa loob ng ring. Ngunit si Casimero ay kilala rin sa pagiging palaban, mapang-asar at hindi takot masaktan. Hindi siya nadodomina sa aspeto ng mental warfare. Sa halip na matakot kapag nasasaktan, lalo pang nagiging agresibo si Casimero na siyang kailangan upang makuha ang respeto ng isang Mexican fighter. Pang-apat na rason, magandang record laban sa mga Meksikano. Hindi lang ito teorya dahil napatunayan na ito sa kanyang karera. Marami nang tinalong matitinding boksingerong Meksikano si Casimero sa kanilang sariling bakuran o sa malalaking entablado. Ilan sa mga halimbawa nito ay sina Cesar Ramirez na tinalo niya via knockout, Mauricio Fuentes, tinalo din niya via knockout, at Luis Alberto Rios, tinalo niya via decision. Sa madaling salita, ang laban ng Casimero versus Mexican ay parang bato laban sa bato dahil agresibo at mahilig sumugod ang mga Meksikano. Saktong-sakto ito para sa counter-punching at mapaminsalang lakas ni Casimero. Palaging paborito ng mga fans ang ganitong klaseng matchup dahil garantisadong may matutumba. Si General Cuadro Casimero ay may halos perpektong record laban sa mga boksingerong Meksikano. Kilala siya bilang isang Mexican killer sa lona dahil sa kanyang pinagsamang lakas at mapanirang estilo na madalas nagiging mitsa ng pagkatalo na mga katunggali niya mula sa Mexico. Ang kanyang opisyal na record laban sa mga boksingerong Meksikano ay 8 panalo at 0 natalo, may 6 na knockouts. Narito ang mga listahan ng mga naging biktima ni Casimero mula sa Mexico. Una, Luis Neri, June 2026. Resulta, panalo si Casimero via 4th round knockout. Isa sa pinakamalaking panalo ni Casimero kung saan pinatunayan niya ang kanyang bagsik sa featherweight division nang mapatigil ang sikat at mapanganib na dating kampiyon na si Luis Neri. Pangalawa, Cesar Ramirez, August 2019. Resulta, panalo si Casimero via 10th round knockout. Ginanap ang laban sa Maynila kung saan 4 na beses niyang pinalanding sa lona si Ramirez bago ito tuluyang patumbayin sa 10th round upang ipagtanggol ang kanyang WBO interim bantamweight title. Pangatlo, Ricardo Espinosa Franco, April 2019. Resulta, panalo na naman si Casimero via 12 round knockout. Isang maduong giyera ang hinarap ni Casimero dito. Bagamat dikit ang laban, pinatunayan ni Casimero ang kanyang power nang mapatumba at mapatigil si Franco sa huling round para makuha ang WBO interim bantamweight belt. Pang-apat, Jose Peck, July 2018. Panalo si Casimero via second round TKO. Pang-lima, Armando Santos, December 2014. Panalo si Casimero via second round TKO. Pang-anim, Felipe Salguero, October 2013. Panalo si Casimero via 11th round TKO. Pedro Guevara, August 2012. Panalo si Casimero via split decision, 12 rounds. Pang-walo, Cesar Canchilla, December 2009. Panalo si Casimero via 11th round TKO. Kaya malinaw sa record ng Casimero na kapag Meksikano ang nakatapat niya, alinman sa dalawang mangyayari, giyera na aabot sa dulo pero siyang mananalo o kaya naman ay maagang tulog ang kalaban. Saktong-sakto ang kanyang pagiging agresibo at lakas sa traditional na estilo ng mga taga-Mexico.